Kung bobo ka, huwag mong idamay ang taong bayan. Kung tanga ka, kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Kung sino ka man na vlogger ka, na putang ina mo ka, na nagkakalat ka ng isang istoryang wala namang kabuluhan, di puta ka, tumigil ka na lang. Dahil pag ikaw tinarabaho ko, okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli makakapiling po ninyo ang inyong lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So, siyempre bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama siyempre ang ating mga kababayan sa abroad, at siyempre yung ating mga masusugid at talagang mga Epifanio supporters. Maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre ganun din binabati din po natin yung ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at siyempre ang ating mga minamahal na mga congressman at siyempre ang ating House Speaker Martin Romualdez at gayon din ang ating House First Lady Lisa Araneta Marcos. So magandang umaga po sa inyong lahat. Anumang oras na mapapanood po ninyo, ito pong ating programa ngayon dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa rupong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin kasi gusto ko pong liwanagin ang lahat-lahat, kasi tila may sumisira po ngayon at sinasakyan ngayon o gustong sumabay yung mga yung mga politikong gustong magpapogi. So para maging pogi sila, para maging maganda sila sa harap ng ating mga kababayan, gusto nilang gawing issue ngayon ito pong hindi po paglalagak o paglalagay ng gobyerno natin ng pondo dito po sa PhilHealth, So gusto kong liwanagin sa inyo kung bakit at anong dahilan at kung saan dinala ng ating gobyerno yung pondo sana na dapat po ay sa PhilHealth ibibigay ngayong 2025. At ano ba dahilan kung bakit hindi binigyan mo na ng gobyerno ng pondo itong PhilHealth? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Pero bagong lahat, panoorin muna po natin to. Taliwas ay kinakalat ng ilan online, siniguro ng PhilHealth na tuloy ang pagbibigay benepisyo sa publiko kahit tinanggalan ito ng government subsidy sa 2025 proposed national budget. Tatasan pa nga ang mga sasagutin nila sa pagpapagamot ng mga pasyente at may mga bago ring packages. So malinaw po yun, mga minamahal kong mga kababayan, para po sa mga may utak. Siguro naman malinaw yun para sa mga tao malinaw ang pag-iisip. Siguro naman naiintindihan natin ito, lalong-lalo na doon sa mga tao ngayon nasa tamang pag-iisip pa o hindi naninira o hindi nakikisabay o hindi namumulitika. Kasi kung titingnan ho ninyo, wala naman nagbago. Walang magbabago. Kung ano man yung mga benepisyo na kinakailangan ng ating mga kababayan, tuloy-tuloy yun. Kung papakinggan ninyo ito, kung papanoorin ninyo ito, unawain ninyo mabuti, lalo pang ang tinaasan, dinagdagan ng PhilHealth yung kanilang sasagutin. Kung dati hanggang 1,000 lang, halimbawa, yung kanilang sasagutin sa mga kababayan nating walang kakayahan na magbayad ng kanilang mga saagutin sa kanilang pagpapahospital, dito po halos dinoble pa. So dun sa mga matitino at mayroon pang tamang pag-iisip, ano ang mali doon? Ano yung masama doon? Na kung titignan mo mabuti, sa kabila ng ito ay hindi mo na binigyan ng subsidy o pondo ngayon 2025, walang nagbago. Sa halip, nadagdagan pa. Kung di pa nga ako nagkakamali, mga kababayan, may mga bagong packages pa na ibibigay. So bakit ba ito ang ginagawang sentro ngayon, lalong-lalo na nito ni Bongo,
na alam naman natin nagpapapogi lang, umahanap lang ng butas. Dahil alam nilang bahong-baho na sila at maalingasaw na yung kanilang mga malalansang amoy. Bakit tayo nila sabihin yung katotohanan? Bakit parang gusto yata nilang sirain yung ating mga congressman? Kasi alam naman natin na ang mga Duterte ay naghahabol. Naghahabol ng ano? Kapangyarihan. Marami sa mga tao ni Duterte, lalong-lalo na ito si Bongo at Bato, gustong manatili sa pwesto. Dahil alam nila na yung kapangyarihan nila bilang senador ay magagamit nila para maging proteksyon para sa kanila. Alam natin yan, hindi naman tayo mga tanga eh. Lalong hindi tayo mga bobo. At lalong hindi tayo pinanganak ngayon lang. Para hindi natin malaman ang katotohanan, para hindi natin malaman yung kanilang mga galawan. Bobo lang at walang alam sa mundo yung hindi nakakaalam ng kanilang mga kinikilos. Tama ba ako mga kababayan? Ngayon, dumako naman tayo dito. Meron po akong napanood na ayon sa vlogger nito na yung pondo na dapat ay para sa PhilHealth ay inilagak daw o ibinigay dito po sa AKAP. Kumbaga, kasi itong AKAP, ito yung programa na kung saan yung kapos, para sa mga kapos sa hanap buhay program. So, gusto nilang palitawin na kaya nilagay doon sa nasabing proyekto o nasabing kumbaga project o dito sa AKAP yung 26 billion na yan ay para gamitin ng mga congressman o ng mga politikong kaalyado ng ating mahal na Pangulo para formal daw, legal daw na gamiting pambayad sa ating mga kababayan. Yan ang sabi nila. Tapos ang nakakatawa pa dito mga minamahal ko mga kababayan, pinapalabas nila na ninanakaw. Walang niya, kundi ba naman kayo tanga mga bobo? Hindi ninanakaw yan. Hindi ninanakaw yan. Mismong si Congressman Suarez na ng Quezon Province ang nagsabi. Gagamitin yan para makatulong sa mga kababayan nating kapos sa kanilang hanap buhay. Anong masama dun? Kung bobo ka, huwag mong idamay ang taong bayan. Kung tanga ka, kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Kung sino ka man na vlogger ka, na putang ina mo ka, na nagkakalat ka ng isang istoryang wala namang kabuluhan, di puta ka, tumigil ka na lang. Dahil pag ikaw tinarabaho ko, baka hindi ka na makatulog pag binanatang kita dito sa programa ko. Iniilagan at kinakatakutan ng mga vlogger ang programang ito. Kaya huwag mong hayaan na trabahuin kita at gawin kitang almusal sa programang ito. Kung sino ka mang vlogger ka, kahit sino ka pa, attorney ka pa, abogado ka, di puta ka mang demonyo ka, wala akong pakialam sa'yo. Kaya ngayon, dumiretso ho tayo sa usaping ito. So gustong palabasin ng ibang mga vlogger, mga minamahal ko mga kababayan, ng ibang mga tolongges na kaya pinondohan yung kapos, kung di ako nagkakamali, kapos kita program ba yan, yung AKAP, ng mga congressman at mga senador. Gagamitin daw yan para manalo yung mga re-electionist. No? Yan ang sabi nila. So, ewan ko ba kung saan o sino ang nagsabi sa kanila na kaya binigyan ng pondo ang AKAP para gawing ito, kumbaga pagpapapogi o para gamitin ng mga nasabing mga re-electionist. Kung sino man yung may uod sa utak nito na nagsabi sa ating mga kababayan, huwag po kayo maniniwala dahil baka inuud na talaga yan at alam naman natin pag may uod yung utak,
walang sasabihin yan kundi paninira lamang sa ating gobyerno. Pero alam na natin kung sino yan eh. Alam na natin kung sino yung mga tao ng mga Duterte na pwedeng magkalat ng mga alam nyo na para masira yung ating gobyerno. Mga tao yan na kung saan kasi demonyo din nila. Ngayon, para maintindihan po ninyo mga kababayan, no, ito ipapaliwanag ko sa inyo ng diretsuhan ito para maging malinaw po sa lahat. Alam niyo ba kung bakit hindi ibinigay ng ating gobyerno, ng ating mambabatas, yung pondo na dapat sa PhilHealth? Kasi may dahilan yan. Lahat ng mga bagay na nangyayari, may dahilan yan na dapat malaman, intindihin ng ating mga mamamayan. Huwag tayong makinig basta-basta lalong-lalo na sa mga kalaban na alam naman natin na ang habol ng mga yan, magpapogi lang at sirain yung kanilang itinuturing na kalaban sa politika lalong-lalo ng ating mahal na Pangulo o yung kanyang mga kaalyado. Alam nyo ba na sa NCR ay mayroong mga mahahalagang mga hospital maliban po sa mga kilala nating hospital sa ating mga bayan, mayroon pong kilala. Kung di po ako nagkakamali mga kababayan, ito po yung 5 hospital na kung saan ay mga uri ng hospital na kung saan mas higit na makakatulong po kapag nabigyan po ng pondo. No? So hindi kasi alam ng lahat 'yan at hindi pa masyadong na-announce sa ating mga kababayan. Kasi alam niyo naman, inunahan agad ng chismis inunahan agad ng istorya na wala namang katotohanan. Pero alam naman natin, ganoon naman talaga sa politika. Hanap butas yung mga kalaban natin, no, para magmukha silang pogi dahil alam naman nila na mas mabaho pa sila sa Alcatran dahil natutuklasan na nga yung kanilang mga baho. Ganun talaga ang politika. So ano-ano ba yung mga hospital na to na talagang kilalang kilala na mas dapat ay mabigyan ng pondo, no? Dahil nga sa maraming mga Pilipino na may sakit o yung mga malulubhang sakit, kagaya ng sakit sa puso, sakit sa bagay, alam na, yung ibig sabihin ko mga minamahal ko mga kababayan. Pero bago ang lahat, ihahabol ko lang pala, yung hindi nilagay na subsidy ng gobyerno sa PhilHealth ay hindi po totoong binigay sa AKA program o program. Hindi po totoo yun. Yun po ay fake news na gusto lamang ipakalat ng ating mga kalaban. Unang-una, hindi po yun totoo na doon kinuha sa PhilHealth o sa pondo ng PhilHealth yung ibinigay na 26 billion doon sa AKA program ng gobyerno. Yun po ay pakalat lamang po nila Bongo, nila Bato. Alam nyo na, yung mga kalaban yan eh. 'Di ba? Siyempre gagawa yan ng mga kasiraan dahil sirang-sira na sila. Okay, tuloy tayo. Ngayon, para sa hindi po nakakaalam mga minamahal ko mga kababayan, alam niyo po ba na isa sa pinakamalaking suliranin po na ating mga kababayan ay yung kanilang, hindi naman lahat yung kanilang mga sakit, lalong-lalo na yung sakit sa puso. Alam natin pag sinabi o usapan tungkol sa pagpapagamot sa sakit sa puso ay malaki po ang gastusin dyan. Hindi po biro yan. Na kumbaga kung itatapat mo yung sakit sa puso sa sakit na lagnat o ubo, times 30 o times 40 po yung gagastusin mo dyan. Ngayon, para po higit na makatulong ang ating Pangulo, ang ating mga congressman, naisip nila na marami sa mga kababayan nating mahihirap na namamatay na lang dahil nga sa wala silang sapat na pera para pagpapagamot sa sakit sa puso. Kaya nakita nila na kung saan tanging mga mayayaman lamang ang pwedeng maka-afford na makabayad ng malalaking halaga para magamot lamang yung kanilang sakit sa puso. Ano ginawa nila? Inilagak po nila sa Philippine Heart Center yung ibang pondo na dapat sana ay ibibigay doon sa PhilHealth. Mamaya po papaliwanag ko sa inyo para po hindi kayo maglumihanan o maguluhan kung bakit pa hindi po binigyan ng pondo muna ng gobyerno ang PhilHealth. Dito muna po tayo pumukos. So ngayon, eto, di maganda yon.
alam naman natin ang katotohanan na marami talagang mga Pilipino ang namamatay na lang sa sakit sa puso dahil wala naman talagang wala naman talagang panggastos. 'Di ba? Kahit pa sabihing may PhilHealth. Pero kukulangin at kukulangin 'yan. 'Di ba? So, dito mga minamahal ko mga kababayan, marami pong natuwa. Sa totoo lang, marami pong may sakit sa puso ngayon na talagang nabigyan po ng kaginhawaan, kapayapaan, natanggalan ng tinik sa kanilang mga puso, maging sa kanilang mga isipan. O nabawasan na ang pasanin sa kanilang gastusin para lamang mapagamot ang kanilang mga sakit sa puso dahil nga sa ibinigay ng ating mga mambabatas, sa ating gobyerno, yung ibang pondo doon po sa Philippine Heart Center. Di ba kayo natutuwa doon? Maraming mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao ang pumupunta sa Philippine Heart Center para magpagamot. Tama? So anong mali doon? Mali ba na ibigay ng ating gobyerno yung sobrang pondo na para sa PhilHealth doon sa Philippine Heart Center? Sige nga. Kung di mo naiintindihan nito, bobo ka. Hindi naman lumayo Hindi lumayo sa sa PhilHealth yung pinaglipatan ng ibang pondo o yung sobrang pondo. Lalagyan natin ng sobrang pondo. Ba't ko sasabihin sobrang pondo? Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Sana nakukuha ninyo unti-unti. Yung ibig sabihin ko, ba't ginagamit ko yung words na sobrang pondo? Okay, isa pa lang yung nababanggit natin dito at napag-uusapan natin. Yung Philippine Heart Center. Ano pa ba? O sino pa bang mga hospital ang nabigyan o nabahagian ng ibang pondo? Kung di po ako nagkakamali, isa sa nabigyan ng pondo, yung isang kagamit-gamit na hospital. Yan po yung Women and Children Medical Hospital. No? Alam naman natin na isa yan sa pinaka-importanting hospital dito sa ating bansa. So ang tanong ko sa inyo, masama ba? Nadagdagan ng gobyerno yung pondo nila? Masama ba? Gayong alam naman natin na maraming mga kababayan natin ang nakikinabang dito. Sige nga. Sabihin niyo sa akin, mali ba na ilagak doon ng ating mga mambabatas yung sobra-sobrang pondo ng PhilHealth? Bobo ka, tulad ng sinasabi ko pag di mo naintindihan yan at hindi mo nauunawaan yan. So kung di rin po ako nagkakamali, isa din po sa nabahagian dito ng pondo ay yung Philippine Cancer Center. No? So, alam naman natin na marami sa mga kababayan natin na mahihirap na mayroong cancer. 'Di ba? So, kaya nila pinondohan yan dahil alam naman ho kasi nila na ating mga mambabatas, lalong-lalo na ating Pangulo, na ang tangi lamang nakakagastos o nakakasurvive yung mga mayayaman. 'Di ba? Yung mga mayayaman. Kaya nga, dahil mahal ng ating gobyerno, mahal ng ating Pangulo, mahal ng ating mga mambabatas, yung mga kababayan natin na mayroong cancer, dinagdagan nila yan. Dinagdagan nila yan. No? Kasi kung makikita po ninyo, kung maunawaan ninyo, isa po yan sa kagamit-gamit, isa po yan sa mahalagang hospital sa ating bansa. No? Kaya hindi po masama kung ikaw matalino at mayroon kang utak at kung hindi ka namumulitiko, kung hindi ka sumasakay sa mga paninira ng mga kalaban ng ating mahal na Pangulo, maintindihan mo na hindi naman pala ninakaw Hindi naman pala ibinulsa, hindi katulad ng ginawa ni Sara Duterte, kundi inilagak sa mga mas importante ding mga hospital o malalaking hospital dito sa ating bansa. Na makikinabang dito ang lahat ng mga kababayan natin mayroong mga malulubhang sakit na kung saan itong mga sakit na ito ay tanging mga mayayaman lang halos ang nakakasurvive dahil nga meron silang sapat na pera. Sana maintindihan ninyo mga kababayan. Ano pa? Ano pa ba yung mga hospital na nabigyan ng pondo? Parang sa tingin ko, hindi ako nagkakamali, pangatlo na yata to. So may dalawa pa. At kung di rin ako nagkakamali, pinondohan din nila yung mega chemodialysis. Nakilalang hospital ito
na kung saan ay talagang maraming mga kababayan natin nagpapakimo na walang marami sa mga kababayan na nawawala na lang sa mundo dahil nga sa alam niyo na pera ang dahilan kaya dinagdagan nila ito ng pondo. So isa po yan sa binigyan ng importansya ng ating mga mambabatas, lalong-lalo na ng ating gobyerno, no? So sa hindi nakakaalam, so isa po yan sa nabigyan ng pondo po ng ating mga mambabatas o ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan. So marami po sa mga kababayan natin na nagpapakimo na kung saan bagamat sinasagot ng PhilHealth wala pa rin hindi pa rin kaya dahil alam naman natin 'di ba na ilang porsyento lang naman yung ibabawas ng PhilHealth. So ganun pa man 'di ba? Malaking bagay po to para sa mga kababayan natin nagpapakimo. Kasi kung itatapat mo lang naman yung gastusin doon sa nanganganak, doon sa ubo, mas matindi po to dahil kimo po to Diba? So kaya kung makikita ho ninyo, napakaganda po ng kanilang plano. Napakaganda po ng kanilang ginawa. Para po sa mga nakakaunawa. So ano pa ba yung nabigyan ng pondo? Yung Philippine General Hospital. So isa din po 'yan sa nabigyan ng pondo ng ating gobyerno. Alam naman natin na mahalagang hospital po 'yan. Dahil yan po ang takbuhan ng mga mahihirap na mga kababayan natin. So tama po ang naging desisyon nila na diyan ilagak yung ibang pondo o yung sobra pondo na nasa PhilHealth. So yan po yung mga 5 malalaking hospital po dito sa NCR o dyan sa NCR na kung saan ay pinapakinabangan po ng libu-libong mga Pilipino o milyon-milyong mga Pilipino sa buong bansa. So tama naman po ang ginawa ng ating mga mambabatas maging ating gobyerno. Kaya wala pong masama dito. Pinapasama lamang ho ito ng mga masasamang politiko para po sa tingin ko para po sila ay maging mabango. Diba? So siguro talagang sinasadya nila to dahil alam nila na hindi na sila mananalo dahil natutuklasan na kung ano at sino sila, lalong-lalo to si Bongo, si Bato, diba? At yung iba pang mga kaalyado ni Digongyo. Alam natin yan, yung mga larong ganyan, hindi tayo pwedeng lokohin dyan diba? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, dumako tayo dito tulad doon ng sinabi ko, i-explain ko sa inyo bakit kailangan bang ilagay mo na o ilagak mo na sa ibang mga ahensya o sa ibang mga hospital itong sobra. Kasi pag sobra hindi na maganda mapupondo lang yan dyan. Mamaya, di ba, alam naman natin na hindi naman lahat ng mga nakatalaga dyan sa PhilHealth mga matitino katulad doon ni Duque nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Ano bang nangyari sa pondo ng PhilHealth? Di ba ninakaw lang nila? Ninakaw ni Michael Yang, ninakaw ni Digongyo. Saan ginamit? Ginamit nila yung parmali para legal silang makapagnakaw. Yun ang talagang legit na pagnanakaw na nangyari sa PhilHealth, di ba? Ito meron batayan meron silang basihan kung bakit kailangan kasi sobra. Di ba? Meron namang ibang mga ahensya na mas kailangan din lagyan ng pondo. Doon nila nilagay, hindi nila ninakaw, hindi nila binulsa. Ang nagsasabi lang nito, itong mga tulongis, mga bobong mga vloggers na hindi nag-iisip o baka nabayaran itong mga diputang ito. Diba? So ito po yan, papaliwanag ko sa inyo. Ang PhilHealth po kasi natin, nung nakaraang taon binigyan po ng pondo. Yung pondo na yan po yung pondo na kung saan, yung pondong binigay dyan ay sasapat ho sa buong bansa o sa mga Pilipino sa buong bansa na matutulungan nito. So ngayon, halimbawa, ang pondo niya ay nasa 100 billion. Pagpalagay nila natin gano'n, 50 billion para matulungan niya lahat ng mga Pilipino sa buong mundo sa sagutin ng pagpapa-hospital. So yung pondo na yon hindi po nawala. Hindi po nagbago, hindi nagkulang dahil nung panahon po na ito o yung panahon na ito ay wala po mga magnanakaw. No?
So sa madaling salita, hindi po to katulad ng mga panahon ni Duterte na taon-taon po ay pinupondohan yung PhilHealth dahil po taon-taon din silang nagnanakaw. Taon-taon nilang pinapakinabangan yung PhilHealth nila Duque, no, sa pamamagitan po ng Parmali, na kung saan yung mask na nagkakahalaga lang ng 3 pesos ay naging 30 pesos, no? So sa madaling salita, kaya po hindi mo na binigyan yung PhilHealth ng pondo dahil kung ibibigay pa sa kanila yung pondo na ito, sobra-sobra na. So ibig sabihin, kakalawangin na lang yan dyan. Kakalawangin na lang yan dyan. Ngayon ang tanong, nung hindi ba binigay ng gobyerno yung pondo para sa taong 2025, magbabago na ba? Mawawala na ba yung mga benepisyong nakasanayan na matanggap ng ating mga kababayang Pilipino? Hindi. Walang nagbago. Walang nagbago, walang nawala. Gusto lamang yan sabihin ng mga kalaban ng ating mahal na Pangulo para nga masira siya. Walang nagbago, walang magbabago. Ang meron po dito, malaking pagbabago. Bakit? Kung dati, taon-taon nauubusan ng pondo yung PhilHealth, ngayon po hindi. Bakit? Dahil wala pong nagnanakaw. So ngayon, ang kagandahan nito, kung taon-taon ganyan, na ang PhilHealth ay hindi nauubusan ng pondo, at nananatili yung kanyang pondo, maganda po yan. Dahil alam naman natin na marami pang mga ahensya sa ating bansa na nangangailangan talaga ng pondo pa. 'Di ba? Na hindi nabibigyan masyado ng prioridad ng ating gobyerno dahil nga sa mas inuunang bigyan ng pondo yung PhilHealth. Ngayon, piro nyo hindi ba kayo nagtaka? Dapat nga matuwa kayo eh. Dahil first time nangyari ito na ang PhilHealth ay hindi nababawasan yung pondo at hindi nagkukulang. Sa halip sumusobra pa nga. Kaya nga yung sobra, ibinibigay na lang dun sa iba. Dahil sobra na. Diba? Kahit ako yung Pangulo eh. Pag alam ko sobra na yung pondo ng isang departamento, ibibigay ko to sa iba na mas nangangailangan din. Para lahat ay sobra-sobra. Ayaw nyo yun, lahat ng pondo ng ating mga ahensya sobra kaysa nagkukulang. Bobo ka pag hindi mo naintindihan yan. Tanga ka. So yan lang po yung aking opinion, yan lang po yung aking birada sa mga ginagawang mga katulonggisan ng mga vloggers na yan, mga kalaban ng ating mahal na Pangulo. So ganoon pa man, muli po tulad po sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.